Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:33 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga pagdaog. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag ibang yabahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Pilipinas, good morning to Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw kita sang Miyerkules, Mayo 28, tuig 2025. Maburubugnaw aton nga panahon, sini nga kaagahon, kasunod sang pagtupa sang ulan kagabi sa pila ka areas diri sa may probinsya sang Iloilo, subong man sa syudad sang Iloilo. Ulan sa pila ka mga lugar naton. Ako mabulig sa aton nga mga kauturan, especially sa mga mangunguma naton. Pero ang advice ang pag-asa sa gyapon nga ang aton nga tiyempo labi na kun udto nagapabilin iya nga mapaang kahapon makon mo to pertik init sang silak sang adlaw sang udto gid. Paghapon na grabe na pinangilat so to kuan na niya amo na ni ang mangin regular nga senaryo basta nga nagapasulod na ang panahon sa tig-ululan. Napit na lang gid, pila na lang ka simana, bukas klase naman. Aton nga mga estudyante, ano lang i-enjoy ang mga remaining weeks ang inyo sini nga mga bakasyon. Ginalauman naton nga dason nga mga sinimana, sugod naman ni ang pagpang-enroll sa aton nga mga estudyante, brigada eskwela, kag madamo pa in preparation sa aton bukas klase. Ang aton gani nga provincial government, si Governor Defensor, gina-monitor na ang mga kaso sang mga mga pamalatian kasubong sang dengue. Basta wala lang sang away. Preparasyon sa tig-ululan, ting aton nga PDRRMO ginapa-alerto na sa mga tikang mga rekomendasyon para nga pag-abot sa tig-ululan, handa na kita. Dagsubong, tinuano na ni training na. Pat mangita na kita sang sang payong, jacket, mandong, raincoat. Especially sa transition sang aton siniyang panahon. Dugay-dugay, makuha kita sang pinakaulihing nga lakat sang panahon sa aton sini nga pag-asa para magiyahan kita kung ano ang aton sini nga mangina tiyempo. Subong adlaw may ginamonitor lang mga low pressure areas kagiba.
Si Tuto gatulog ang laway, hindi makatulog sa bagay. Sa mga tiniyon, yari na sa aton siningalinya si Sir Charlie Depra gon maghatag sa aton sa labing ulihing alakat sang panahon. Sir Charlie, good morning. Yes sir, may nga sa kanya sa wala matay sa mga Radio Pilipinas. Yan kinakalingakan sa panahon. Karon niya, now, may video sa 2025. Frontal system nag-apit to 6 stream Northern Luzon. Trap naman sa Lopez area nag-apit to 6 section sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Posibleng nga sistema, ang Western Visayas, para maka-experience sa magalumang nga kalangitan. May mga scattered yung mga patulan pagpangilat na nag-oob na sa sa LPA. May natapdod mga sarangan naman yung hangin, magali na sikaman para magatang na sikaman. Magadala sa makanay natapdod mga sarangan yung pala sa kadagatan. At ang sakong temperatura, nasa 20 degrees, dito sa centigrade. At daw, nagpot na alas 26 kaya sa aga, pagkatunod alas 6 o katot sa ako. Kita man pinakauling nga sa panahon, ikan din sa Iloilo Mag-asa. Sir Charlie, daw sunod-sunod na ang aton nga pag-ulan-ulan nga na-eksperyensyahan diri sa may area sa Western Visayas. Ano na bala, transition na kita into rainy season, Sir Charlie? Yes, so far, nasa transition period kita na madalo na kita sa aton nga tag-ulan. That's why expect naton na may mga pag-ulan-ulan na o na frequent ang mga pag-ulan nila pinapagabot sa apo sa mga gabi na. Pero wala pa officially ma-declare nga rainy season na kita, Sir Charlie. Yes sir, wala pa kita na-declare sa pag-asa nga onset na sa rainy season. Madamo salamat, Charlie Depra sang Pag-asa. Salamat, teacher. Welcome, may nga sa Nabatian si Sir Charlie Depra sang Pag-asa sa lakat sang aton siniyang panahon subong adlaw. Transition na gid man kita sang rainy season, hindi na kita matingala kag part ini sa mga adjustments sa aton nga mga activities kung balaan naton nga mga medyo maulano na ang aton nga hapon kag ang mga kagabihon. Unaanad kita sa una nga maglagaw-lagaw kay ti dumanami maglagaw kun hapon pa sirom kadto sa kagabihon. Pila ka outdoor activities, no, pero sa subong kung tanawon mo pattern sang tigululan suno sa aton siniya nga Pag-asa nga ti daw amo na gid ni ang aton nga maexperyensyahan almost every day. Pero ang init ya wala nagaliwat. Ang kasingkal sang init sige-sige gid ya. Lapit sa imo ka, ngayon matawag ang diliwa. Ang imo Sabi at nga bahin kadto kita sa aton siniyang update sa nagapandayon nga palarong pambansa 2025 dito sa Ilocos Norte. Ang aton siniyang team from Western Visayas Regional Athletic Association meet pangatlo sa gyapon sa ranking sang mga nagkalain-lain nga hinampang dito. Ang good news kiti may mga pila ka mga Ilonggo athletes nga nag-stand out kag nakakuha sang mga records dito sa may palarong pambansa. tanan kami mali. Tamo sa mga record holder kita subong, no, from Western Visayas kag ginalauman nga madamo pa sa mga hinampang laban-laban tiari pa lang kita sa Miyerkules. So good Huwebes, Biyernes ara gida ang peak sang final sang championship game sang pila naton ka mga hampang. Ari anay sa pila naton ka mga updates sa nagapadayon nga palarong pambansa as of May 28, 8:15 AM nga datos from Department of Education sa Western Visayas. Ang Western Visayas overall elementary and secondary mayara na sing 15 ka mga bulawan nga medalya. Mao ti kadamo-damo nagawa nadugangan ang aton sini kahapon daw pagbalita ta 6 mo daw anom ang aton sini nga bulawan nga medalya overall. Ang silver naton 18 ang aton nga silver kag mayara sing 13 ka bronze medal ang Western Visayas sa kabilugan. Ang 8 ka gold sa elementary. 8 ka silver man elementary kag 5 ka bronze. Samtang sa secondary mayara sing 7 ka mga bulawan nga medalya, 10 ka silver kag 8 ka bronze. Sa para games naman kung dito magsala daw nagapanguna ang aton ang Western Visayas. Sa bahin sang elementary kag secondary overall medal tally nagapanguna ang National Capital Region nga mayara sing 34 na ka gold medal
ang nagapangaduha mo ang Calabarzon Region 4A, Region 10 Northern Mindanao, ag apang-apat na ang Western Visayas, isa lang gid ka Bulawan nga medalya. Ang abanse sa Northern Mindanao sa Western Visayas, isa ka gold medal. 16 ang iyasang Region 10 Northern Mindanao. Ang Region 6 naman may ara sing 15 ka gold medal. Ti damo pa pangapahampang. So rank kita? Rank number 3 sa Region 4A nga nagapangaduha, 3 ka gold medal ang abansi nila. Karong NCR yati 30 plus na sila, medyo madasigid man, madamo-damo ang ila sini nga mga gold medals sa subong nga mga tinion kung tan-aw naton ang abanse nila sa bahin sang gold medal. Pero ang Region 4A Calabarzon, Northern Mindanao, gamay lang gid. Tatlo ka gold medal. Puli madugangan gawa ang Western Visayas. Hindi kita mawigit sa ranking 2 and 3. So sa dugang nga mga update from Palarong Pambansa 2025 naton. Standby kamo sa aton siniyang Facebook page kay gina-post naton dira ang mga announcements and latest medal tally sang Department of Education Region 6 nga may mga delegation gid dito nga nagabantay kag nagapagwa sang official result nagikan sa Ilocos Norte Palarong Pambansa 2025. Sa piha ka bahin kahapon nga adlaw ginpatigayon ining Bayo 2025 Biodiversity Forum and Symposium dira sa UP Visayas. Sa diin nga gin-emphasize gid ang importansya sang pagtipik sa aton sini nga palibot, pag-remind sa pumuluyo nga magpananom kita sang kahoy sa mga LGUs nga i-encourage gid ang pagtanom sang native trees. Kita nga mga mga pumuluyo mahilig kita magtanaw sang matakom nga mga ornamental plants, mga mahilig kita yung mga plantita kita diri sa Iloilo City makit-an gid kag evident ang beautification program nga halin sa una gina-sustain gid sa aton mga LGUs, hindi lang syudad sang Iloilo kundi mga neighboring towns naton. Pero gina-encourage sang pila ka mga eksperto naton ang pagpananom sang native trees para nga ma-maintain naton ang aton sini nga urban areas nga protected ang aton sini nga nature. Nagma-maintain ang balanse nga ecosystem naton. Ipabati naton bala ang kabahin sang mga ginpahayag hapon ni Dr. Rex Sadaba sa ginhiwat nga Bayo Iloilo Diversity Symposium nga pinakauna ginhiwat diri sa may syudad sang Iloilo. Ano ang iya nga mga nangin obserbasyon? Ano ang mga bintaha kung nagatanom kita sang native trees kaysa subong? Isa ini sa mga advocacy nga gina-remind kita dapat ang mga estudyante sa bulutuan, ang mga kabataan ginatudluan sa pagpananom sang kahoy kag pag hindi mo gubon ng imo sini nga ecosystem sa pihak sang development nga ginapanan-aw naton. So hindi pwede nga development lang kita tanan-tanan kundi dapat nga may awareness man ang aton nga pumuluyo sa pagtipik sang aton siniya nga palibot kag pwede gid na naton nga mahimo suno kay Dr. Rex Sadaba kay damo open areas kita nga pwede matamnan kag ma-utilize pa kinahanglan naton ang kahoy amo na siling nila nga ang iban wala gid ga appreciate sa pagtanom sang kahoy pero mapasilong sa idalom sang kahoy kung tama kay init. Pamatiyan naton bala si Dr. Rex Sadaba ang symposium chairman sa ginhiwat nga Bayo Iloilo 2025 kahapon. That particular species is not replaced. Sa imuyo. Our recommendation is to slowly replace that. We cannot replace that outrightly. There are already plans, the discussions with the river, already plans on how to replace them slowly. So that eventually that whole stretch there will be replaced with the native trees. Alright, so it's very good. Actually, gawin ako na kautas. Because I don't know why we have this obsession with sakura. Sakura. Ano din yung sakura how?
Nawa ko tayo, gusto ko rin sa Quran ay. Nasa Quran ko, ano ka mo ako? Diba? Tapos, namin magilang sa Quran na puro, no? Never alman. So, I don't know if it's thinking na natulungin mo sa Quran. Okay, sige. So, we're going to do something about that. That's for sure. Okay. Nabatian si Dr. Rex Sadaba ang symposium speaker kahapon kag chairman sa sining patawag nga pinakauna nga biodiversity symposium diri sa may Iloilo City. Kanami isang topiko kahapon ni Dr. Rex Sadaba ang pag-encourage sa pumuluyo, especially sa mga LGUs, nga i-identify ang mga native trees naton kag amo ina ang itanom sa aton nga palibot. Halimbawa diri sa Diversion Road, although naumpisahan na, may mga kita nyo ng mga gabulak-bulak sa kilid naton dira. Kag daw amo ina ang gin-encourage ang una kung tan-awan ninyo sa Center Island sa Diversion Road, may mga palma na daw ginabutang. Pero ang problema, once nga mag-init ang temperatura kag mag-agi ang El Nino, sos hamakon mo nga kakalapatay lang ang ini nga mga palma. Tag pilang puno daan sini mormo tag 10,000, 15,000, depende sa kada kuon. Pero kung mag-strike na ang init kag hindi masustener ang iya sini kinahanglanon nga tubig, patay. Tido parehas mapatyan kada karon sang 5 ka puno. Ang 5 ka puno butang mo magtag gamay na lang 5, pero kung magtag 15,000, isabi 10,000 ang isa. Hindi ko may 100 kada ka puno magkalamatay kag hindi mo mabunyagan. Imaginein mo na nga dako ka kwarta. So amo sina ang gina-guide ang purpose sang sining partnership sang Iloilo City Government, City Enro, DENR, University of the Philippines, Visayas nga scientifically makahimo sila recommendation ano nga mga tanom, ano nga mga bulak ang pwede sa amo sining lugar. Kitaan man subong ang katakom sa aton sining Iloilo Esplanade ang pag-promote sang healthy lifestyle kag madamo pa. Tidamo kita sa native trees nga pwede matanom. Kung may ara guro seedlings, pang ano nyo bala, panghatag ninyo, i-encourage ang mga may open areas nga tamnan ang ina nga mga lugar para nga ma-maintain at least makabulig na sa aton. Hindi tadagid man niya malikawan niya ang epekto sang climate change subong nga damo sa mga pagpag-o sa aton sini nga palibot. Pero somehow ang efforts ng kada sektor, especially sa pagpanguno sa aton nga LGU, Basta wala lang. sa pag-protect sa environment, hindi ini pagdulaon dapat. Sa una gani, maseminar ka pa sa City Hall, mapakasal ka bago ka rilisan sang mga papeles sa kinahanglan nimo sa imo nga kasal, patamnon pa kamo sang puno sang kahoy. Which is nga masiling ka kadto kahuol man man naka-porma pa ko tapos matanom ko sang kahoy. Pero manami ini nga programa kay ti ma-remind kita kag ma-encourage nga magtanom sang kahoy para maproteksyonan aton nga environment. Not only sa Iloilo City, kiti masiling kita hasta lang kita sa tanom. Pagtanom wala na kita sang pagsustener sang kinanglanon, ang pagpatubo sang kahoy gintanom. Ano na? Amo na siyang dapat nga i-look forward. Suno man sa aton siniya nga taga DENR kag subong man sang ginpatigayon kahapon yang Bio Iloilo symposium. So kabay pa ha nga hindi naton pagkalimtan ang aton obligasyon sa aton sinipalibot, especially nga magulan-ulan subong dito sa may area sang 5th district. Kita mo tong ang mga kabukiran ngin pang tamnan sang sang mga mais, pag iban pa nga mga tanom ginutod ang mga kahoy, sos magbaha gani. Tugan ko sa imo na. Kaluluoy gid ang aton pila ka mga pumuluyo. Kag dira naton madumduman naman, ma-remind naman kita kung ano ka importante ang pagtipig sa aton sini nga dunang manggad. Lakat matagugam mo. Hindi pwede nga gahandom kita sa aton nga kabuhi, ga dream kita sa development, pero ang nature ta pabayaan ta. Kay kabudlay once nga disaster strikes kag cause of nature, daw wala gid kita sang depensa sa amo sina nga sitwasyon. Love the environment. Amo man lang na ang katuyuan sang sining forum maginhiwat kabay pa nga mapukaw ang aton sini nga mga kauturan
kag on their own way matudloan ang ilang mga kabataan, ang mga estudyante, ang komunidad, ang LGU sang siniya nga obligasyon naton sa aton nga palibot. Wala na kita sang tiyempo diri sa aton siniya nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning ang iban pang balita, especially ang mga updates sa palarong pambansa. Tutukan nyo na lang sa aton siniya nga Facebook page, gina-post naton dira ang mga results naton subong iya nga nagapadayon nga palarong pambansa, which nga ang aton nga region is ara sa rank number 4 as of now, pero later on noon time or sa hapon galaong kita nga ma-change kay madugangan pa ang aton siniya nga medalya. Good morning kay Sir Gabriel Lopez nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagat, kay Sir Sherwin Marcoia. Good morning gid sa aton sini nga mga nagatanaw, kay Sir Mark Pilokero, Michael John Babaw, kay Pastor Michael John Babaw, belated happy birthday. Yeah. Kung naging lamang inyo lagad, Jinel Baclaim. Ayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Mo tatay, igugma untag isang tunay. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.